Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin, Talk News PH. Tonight, medyo marami tayong pag-usapan. And these are very thrilling, very exciting, very controversial events that happen this day. This is a very long day dahil punong-puno ng aksyon, punong-puno ng pangyayari. Though personally, medyo meron akong kaalaman na mangyayari ito beforehand. At before anything else, bago natin we will talk about this topic. This is a review of the events and our analysis, our opinion, our views, our reactions about what had transpired this very eventful day. Alam mo naman ninyo dito sa Justin Talk News page, we give our opinion, we give our commentaries to latest news and events that are happening in our country. At we usually make some commentaries and analysis doon sa mga nangyayaring mga bagay-bagay patungkol sa politika dito sa ating bayan. Before anything else then, I would like to request na sana naman mag-subscribe kayo sa channel na ito. Then, you like and share this video to your friends. Yun lang ang request ko sa inyo. Kindly subscribe this channel. So, ito nga, marami na siguro sa atin na nakapanood ng mga live interviews or broadcasts or conferences, and then the hearing ng TRICOM ng House of Representatives. Siguro you have witnessed some of the events that happened in that hearing. And dito naman gagawin natin, we have to make our commentary or opinion with regards doon sa mga nangyayari at bago nangyayari, kung anong mga surrounding na mga events before this happening in the Senate talk, nagiging kaganapan dyan sa what I mean sa House of Representatives. Ngayon, ito nga alam naman natin na around 40 vloggers were invited na mag-attend sa TRICOM meeting na ang pakay ay mag-discuss with regards to the fake news. Meron daw silang mga bills na gustong ipasa para magbuo ng isang batas na magpipigil dito sa mga fake news na ito. So, ang isang very telling controversy is that most of, or if not all, most of the vloggers that were invited are DDS vloggers. So, dyan pa lang nagkaroon na siya ng parang pagdududa sa side ng mga DDS vloggers. Bakit sila lang ang iniimbita? Is that implying lang sila lang kung mayroon mang gumagawa ng fake news? So, doon na nagsimula ang controversy. When the invitation came, marami na akong narinig. Then, marami rin nagsasuggest. Kasi, yung mga vloggers naman, usually talk about ano kaya mangyari. There is a plan. Ikaw, you will be in the situation, anong gagawin? Laging it came out from most of the discussions na the last bastion for this kind of problems na that can resolve the situation legally is the Supreme Court. Laging gano'n naman ang mga pinag-usapan kung mag-usap-usap ang mga vloggers. So,
hindi ako nagugulat kung yan ang gagawin ng mga vloggers. But before talking about the real event, nakita naman ninyo yung mga press conference ng vloggers sa Maxis. Nung nakaraang vlog ko, the last vlog, I mentioned about yung failure ni BBM with regards to para idawit si PRRD doon sa mga crimes against sa humanity dahil sa mga EJK or doon sa Operation Tokhang, Uklan Tokhang ng kanyang administration. That's why they tried to file a case in the ICC. Hindi yun umuusad na laging pinalandakan ni De Lima at ni Trillanes na mangyayari na mayroon na rang warrant of arrest. But what happened until now walang nangyari. At sanction pang ICC ni President Trump. So magkaroon sila ng problema ang ICC. So out na yung move na yan na i-convict or i-accuse or from accusing to conviction PRRD with regards to the AG case in the ICC. So wala yon. Then second, yung impeachment case ni VP Sara. Until now, everything is hangs in the balance. Kasi ito si Regional Velasco, kanina lang nagsalita na they will endorse it to the secretary, to the Speaker of the House, yung mga papilis. Kasi ngayon wala pa raw nag-i-endorse. But still, sabi niya na there's still a chance or a hope na maipasa yan doon sa Senado if 103 or more congressmen will sign. That is the fast track way of filing the impeachment case. Pero kung tanongin niyo ako, ano na lang yun, yung sinasabi ni Regional Velasco, Secretary General ng House of Representatives, para naman hindi siya mapag-initan ng gusto ng makakaliwa. Pero malalaman mo sa pananalitaan niya na hindi na talaga matuloy yung impeachment case na yan. Kaso itong ang pressure na binigay sa kanya ng mga makakaliwang grupo, napapilitan siya to make a comment with regards to that matter. Kasi malalaman mo doon sa mga questions na binibigay ng mga reporter na talagang frustrated na yung mga leftist, mga komunista with regards to that matter, because they were the principal group that filed the cases, tatlong case yun. Tapos may sinabi pa siya na they will unify or ayusin nila yung 8 cases, bali 8 charges in the 3 cases pag-isa para smooth yung pag-submit nila sa plenary para doon ang pagbutuhan. Ngayon, malalaman mo, the time is material. Wala nang oras. Kung titingnan mo, kung 7 ang kanilang, that will be on Friday, kung 7 ang kanilang recess. So ano pang oras yan para i-take up yan? Diba? Klarong-klaro na itong pagsalita ni Regional Velasco ay para lang ma-appease niya yung mga leftist. So ganon. So yan nga, pumalpak na itong pag-impeach ni VP Sara out of the fear of PBBM na magkaroon ng massive rally that might lead into a people's power revolution. Kaya hindi yan tinuloy. Yan ang main reason dyan. Kasi mapapadali yung kanilang pagbagsak kung ituloy nila yung impeachment case ni VP Sara. It was manifested by the rally on that happened in January 13. Around 2 million people
showed up in Rizal, in the Quirino Grandstand, Rizal Park. So kitang-kita na talagang yan ang dahilan na hindi tinuloy yung impeachment. Ngayon, dahil wala na ngayong dalawang cases na yan, plano na yan, nagkaroon sila ng plan C. And this is the election. And, excuse me. At yan ang option na they were taking now. They are taking this option. Excuse me. So dahil excuse. Okay, sorry. Dahil alam nila na palpak na yung dalawa, they have no other option but itong election na to, coming election, they will have a chance kung alam na ninyo, manipulahin nila yung election na yan. At si PBBM personally at saka si Risa Arnita have experienced the same in the 2022 elections. That's according to Attorney Glenn Chong. Ngayon, yung plano na yan, nakasama yung pagpatahimik ng mga vloggers. Bakit? Tatanong ninyo, bakit ginawa nila sa mga vloggers? Kasi patuloy ang pagpahayag ng mga vloggers sa mga kabulukan ng administration. So if they will go into an election period with the vloggers, talagang malaking dagok sa kanila yan. Dahil maraming taong makikinig by that time. Because that is a campaign period. That's an election period. So people are focused on the campaigns, on the propagandas, on the speeches. At kung sasama itong mga vloggers na to, especially the DDS vloggers, malaking dent yan, malaking problema yan para sa kanila. Kasi everything will be exposed. And even before the election, ngayon pa lang, nakaraang buwan pa, ang nag-i-expose talaga sa mga kabalastugan ng administrasyon na to, kung hindi ang mga vloggers, especially this mga DDS vloggers. Kasi wala silang, hindi nila pinipigilan ng sarili nila pag-criticize kung ano man hindi tama ng ginagawa ng ating pamahalaan. At yun na nga ang nangyari. That made these invitations actually very deceitful, yung invitation na yan. Kasi once na atin dyan ng mga vlogger, definitely iko-contempt yung mga yan. Hindi sila pwede magsalita dyan. They can not make any reason. Hindi sila mag-reason out dyan kung merong itatanong. Kasi it was planned to be that way. At alam na mga vloggers yan that yan ang gagawin sa kanila. Iipitin sila dyan sa TRICOM hearing na yan. Kaya I think it was a couple of days before this 4th of February na talagang they have decided already na yan ang gagawin nila. Nakahanda na yung petition nila sa Supreme Court for a TRO. Oo. So, kitang-kita na nakahanda sila. So, itong mga vloggers na to, nandiyan sila, hindi yan mga basta-bastang vloggers kasi may mga abogado dyan. So, nandiyan si Attorney Trixie, si Attorney Glenn Chong, si Paglinawan, yung partner ni Attorney Trixie sa Luminos. Kung sabihin ng mga ordinary lang mga ano yan, ang dami pa mga vloggers yan na talagang alam nila kung paano gagawin. So sina Ka Eric Silis, si Lorin Padoy, na dating
mga tauhan ni PRRD yan. Kaya alam nila. At I'm sure na hindi lang galing sa kanila yung idea na yan. There's a group that is also advising them to do the same. So, yun ang nangyari. Para mapigilan itong sabihin na natin, pag hurumintado ng TRICOM ng House of Representatives para lang matupad ang kanilang plano with regards to the elections. Yun ang balak nila. Yan ang sa plan C, yan ang step number 1 na ginawa nila. Pigilan ang mga vloggers. Kasi yun nga ang mag-amplify ng mga ginawang kamalian ng pamahalaan na to, which is to their disadvantage. Kaya alam nila na kailangan patahimikin yung mga vlogger. Kaya yun ang ginawa nila dito sa TRICOM. Tsaka mag-iisip ka, si Dan Fernandez, hindi na yan tatakbo na congressman. Bakit siya pa ang nagpatawag? Diba? Kaya tatakbo siyang gobernador, hindi naman congressman. So wala na siya sa kongreso by the next 20th Congress. O bakit siya ang nagpapatawag pa? Bakit siya pa nagsasalita? So ibig sabihin, kung ano man mangyari sa kanya dyan, wala ang problema dahil iba naman tinatakbuhan niya sa Laguna. Pero nagkakamali siya dahil hahabulin siya ng mga vloggers. As what the vloggers have told during the press conference na talagang nangangampanya sila in favor doon sa kalaban ni Dan Fernandez at yung ibang member dyan sa Quadcom. Pupuntahan nila yung mga lugar na yan at doon sila magkaraban pa daw sila. O, isa-isahin nila yan. Sigurado. Marami namang may mga resources yung mga vloggers na yan. Kaya ito head-on collision talaga at malaking blunder ang ginawa nila. Kasi hindi nila akalain na papalag ang mga vloggers mga DDS vloggers. Hindi nila akalain yan na papalag. Kaya ngayon nag-iisip sila paano atakihin ulit ang mga vloggers. At hindi yan susuko yung mga yan. Actually, they are ready to go to jail kung gusto ninyong, kung kaya ninyong gagawa ng paraan. Kasi ito si Luistro naman nagsasalita na ipahuli daw sila ng pulis na warrantless arrest. Hindi nga pwede yung sinabi mo, Congresswoman Luistro, kung abogada ka man, wala pang batas against fake news. Saan mo ibase yung pag-aresto mo sa warrantless arrest? At kailangan may malis, merong intensyon, merong malisya, at merong akto or act talagang na ginawa niya yung fake news na yan. Kaya mahirap ipatupad yan ng mga pulis. Not until mag-declare kayo ng martial law. O ngayon, ganyan naman parang sabi pa nga nila, silent martial law. Lahat naman ng ginagawa niyo, walang makakapigil. Di ba? Pwede niyo yung gawin yan. Kaso nga lang, meron pa tayong Supreme Court. Meron pa tayong pwedeng dulugan natin ng ating mga reklamo. And that is the Supreme Court. Ngayon, yung sinampangan nila ng TRO sa Supreme Court, ang sabi ni Trixie Cruz, ang attorney Trixie, kung hindi naman papabor sa kanila, meron pa rin silang measures na gagawin para maprotektahan nila ang rights nila. Dapat naman ganun. Kasi enshrined sa Constitution, sa Bill of Rights natin, na tayo ay may karapatan magsalita. We have the right of free speech. Hindi yan pwedeng pigilan. At iyan isa sa mga mataas na prioridad ng ating konstitusyon. Nakalagay yan almost doon sa harap na walang batas na pwedeng gagawin na magpipigil sa mga tao, sa mga citizens for their right to say what they want to say. Freedom of speech natin. Walang
pigil niya na batas. Kaya hindi pwede yung ginagawa nila na yung batas nila are intended na maprotektahan ang sarili nila doon sa mga atake ng mga vloggers. When in fact, dapat naman hindi ganun kasi they are government officials and they are working for the people. Dapat hindi sila, yung nga lang yung sinasabi, na hindi sila maging balat sibuyas. Nangyari ba yan kay PRD during his time? Wala. Halos araw-araw sinisiraan siya ng mga oposisyon, ng mga dilawan na yan. May narinig ba kayo na dinimanda ni President Duterte? Kahit na si Trillanes, dinimanda na lang nila Pulong yan dahil nga sa sobrang accusations na ginawa niya kay Pulong at kay Mans Carpio. So, makikita nyo anong klaseng gobyerno ngayon. Bukod sa arrogante, akala nila sila ang mga Diyos na kaya nilang hawakan ang lahat ng tao ng Pilipinas. Hindi nila nakalain na mayroong kapalaglaban sa kanila. At unti-unti na ang mga tao nagigising dyan. Kaya expected na lahat na mga diskontento sa administrasyon na to, expected na talagang magsasalita na with this event na nangyari ngayong araw na to. So, maraming sasama dyan. Maraming naramdaman din nila ang ganyan na pang-api ng ating pamahalaan at pagiging arrogante ng mga mamabatas natin, lalo na sa Kongreso. So, ito si Congressman Abante, si Pastor Abante. Nakita mo talaga ang tunay na ugali. Kunwari lang pastor siya, pero the way he talks, hindi siya katanggap-tanggap maging pastor. Sa totoo lang, yung ostentatious display of wealth, papakita talaga niya na meron siyang magagarang mga sasakyan. Meron siyang magagamitan ng mga magagara. Anong klaseng yan? Pastor yan. I-base man natin sa pagkapastor. O anong klaseng public servant yan? Patuloy na magpakita ng mga ganyan. So, ngayon, itong pangyayaring ito ay patuloy ito. This will be a very hard climb para sa mga vloggers. Kasi hindi yan basta-basta bitawan ng Kongreso. Talagang hahabulin sila dyan. At sa tingin ko, handang-handa ang mga vloggers na iprotektahan ang kanilang mga karapatan sa pagsasalita. Para naman ito sa lahat ng mga Pilipino. So, ang request ko sa lahat, susuportahan natin itong mga vloggers na ito. Susuportahan natin sila para naman magkaroon sila ng katarungan doon sa ginawa ng House of Representatives sa kanila. House of Representatives sa kanila. So, dapat ipakita natin ang ating suporta sa kanila. Pamamagitan ng pag-comment lang. Pag-comment lang ng kung open yung mga congressman ninyo na sa tingin ninyo masama yung ginawa o kalaban naman dito sa mga vloggers, ipapahayag mo sa kanila kung kadistrito nyo yung mga congressman na yan. Papahayag na mali yung ginawa mo ng pang-aapi sa mga mamamayan na yun lang bigay ng kabuhayan ng sweldo sa inyo. Dapat yun ang servisyo ninyo, hindi aapihin yung mga mamamayan na nagbigay ng tiwala sa inyo, supposed to be. So, ito, sabi ko nga, step 1 lang yan. Step 1 doon sa mga balak nila. Of course, ang pinaka-main dyan, yung election mismo. Doon na yan talaga. So, meron pang parating na mga hakbangin para naman
ma-assure ang kanilang panalo. Siyempre gagamitan nila ng ayuda, di ba? Yun ang gagawin nila dyan. Mamimigay ng pera yan para maakit yung mga butante na bubuto sa kanila. At hindi lang yan ang katapusan. Pagkatapos ng pamimili ng mga boto, pwede rin nadayain mismo yung electoral process, yung election mismo. Hindi naman lingid sa ating kalaman na maraming beses na yun nangyayari sa bayan natin. Kaya nga si PBBM gumastos ng pera para lang mapatuloy yung recount dyan sa mga boto niya at kay Leni Robredo, at lumabas na talo pa rin siya. Naglabas na siya ng pera. Kaya iba naman ang ginawa na siya 2022. Kasi he can't beat the system, he joined the system. Diba? Nagpailalim na rin siya sa sistema ng kumilit. At ngayon, malamang ito rin ang gagawin niya para sigurado na ang panalo. Sinabi niya doon sa speech niya sa Partido Federal ng Pilipinas doon sa Manila Hotel na siguraduhin natin ang panalo. So, read between the lines kung anong ibig sabihin ni PBBM. At all cost, kailangan mananalo yung mga kandidato niya. Pag hindi tayo bubuto ng massively sa mga endorsed candidates ni PRD, delikado tayo na sila pa rin ang hawak sa puder at walang pagbabago sa ating bayan kung yan ang mangyayari. Kaya kailangan talaga, wala tayong ibang paraan kung hindi pagbuto straight diyan sa mga kandidato ni PRD. At kailangan tayo lahat, yun lang ang gagawin, pang-kumbinsi, kausapin natin ang ating mga kamag-anak na kailangan natin ngayon ang tulong ng mga tao, mga butante, na ibuto ang mga kandidato ni PRD para sa totoong pagbabago na inasam-asam ang lahat. So, yun ang plan C, 1, 2, vote buying. Meron ding intimidation dyan, sigurado. 2, vote buying. 3, maniobra ng maniabro ng PCOS machine dyan. Yan ang result dyan. So, yung dapat tayo magiging vigilant with all what will happen next. Marami naman akong nakausap mga vloggers na kasama doon sa 40. Nag-advise na ako sa kanila na huwag talaga silang mawala ng lakas ng loob. Talagang idiretso nila yan. Ano mang mangyari sa kanila. Hindi naman ako maniwala na may harm, the government will do harm to them. Talagang lang, contain, ikulong lang yan sigurado. At remember, resist na ang Senate. Hindi nila pwedeng i-charge yan ng ibang kaso na hindi pwedeng ikulong sila ng mahabang panahon. Hindi yan pwede. Kung wala na ang Kongreso, mag-resist na, automatic sila kasi during session lang sila kung contempt ang charge nila. Kung Congress is in session, pwede silang i-detain. Pero kung wala na, mapipilitang pakawalan ang mga vlog, ang makukulong ng mga vloggers sa ma-detain. Pero nangyari kay Grijaldo, hindi na siya dinitin doon sa Kongreso. Instead, diyan na sa may isang istasyon ng pulis na malapit yun sa batasan kung siya kinulong. Pero ang basihan naman doon sa kaso niya. Hindi naman dahil ayaw niyo magsalita diyan sa Kongreso. Kaya ito simula na itong paglaban natin dito sa mga walang hiyang congressman
sa Kongreso, ipatuloy natin. At sigurado akong maraming tao na susuporta dyan. Ngayong pa nga lang, marami na nag-manifest na susuporta tayo. Kung pwede, lalabas tayo para i-demand ang ganyan karapatan ng ating malayang pananalita. So, dapat aware tayo at bantayan natin kung anong sunod na pangyayari. Dito naman sa Justin Talk News Page, we are always anticipating things na to happen, and especially in the mga political events sa country natin. And we are very, I am a very keen observer with regards to political maneuvers, lalo ng administration. Tinitingnan ko yun in many angles. Kaya, before I make my opinion, and mostly naman ang opinion ko, tumatama din naman. So, yung sinabi ko nga na there will be a next step from the impeachment, na failed impeachment yun. Kaya nangyari ito. At na-anticipate din naman ng mga vloggers. So, tomorrow, hindi natin alam kung anong reaction kasi sa tingin ko patuloy ang hearing ng TRICOM. I don't know kung na-schedule na ba tomorrow or the next day. Kung it will happen tomorrow, meron namang mangyayari yan bukas. Expected yan. At ang mga vloggers naman, hindi naman yan basta-basta magpapadahig. Lalaban niya mga yan. Kasi wala na ibang lalaban sa kanila eh. Di ba? Dapat ito, napapasalamat tayo na mayroong mga vloggers na handang tumayo kung ano ang tama. So tama lang ang ginagawa nila. Para naman ito sa kapakanan ng lahat ng mamayang Pilipino. So siguro for tonight, we will be waiting for further events that will unfold tomorrow or the next day, and we will make our opinion and reactions with regards to this matter, and hoping na everything will turn out right para sa mga vloggers at para din sa kay BP Sara, kay PRD, tayong lahat na ayaw na natin itong pamahalaan na to. Sana everything will turn into our favor, and the change that we are aspiring will go on smoothly. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page, at sana you will subscribe, you will like and share this video to your friends. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang, so that ma-develop naman ng tama at gusto itong channel na to. Right now, wala pa tayong, hindi pa tapos yung natin, lilipat ang lugar kasi we are in the middle of a speed track. Yung actually this is a speedway. Dito nag-testing ng mga motorsiklo, mga ganyan. Dito lang malapit sa BTC. Actually this is a BTC area, pero medyo dito na sa kabilang side. So this is a speedway along the highway, malapit sa highway, kaya marami kang maririnig na mga sasakyan. Then beside the highway there's a race track or speed track. Doon tinitesting yung mga big bikes kung pwede na ba sila ibenta. Kung ganun lang, tis-tis na muna tayo when yung lugar na paglilipatan natin, maging studio natin ay matatapos na, mawala na itong mga ingay na to at mga problema na to. So with this, maraming salamat. I hope you will subscribe, you will like and share this channel. Thank you at maraming gabi sa inyong lahat. At doon sa mga viewers natin, would be viewers, salamat sa pagdalo ninyo sa channel na to. Thank you, and I hope you will share or like this video. Maraming salamat po.
at good evening sa inyo lahat.